So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may nakuha tayong info, no, na tuloy po yung hearing na gagawin po ng Congress regarding po sa mga vlogger, influencer na nagkakalat po ng fake news sa internet. Okay? So, I think baka next week magsimula na po silang magbigay ng sampina dun po sa mga vlogger. At ako may mga suspect akong bibigyan ng sampina. At karamihan po talaga mga DDS. Hindi, sa akin medyo ano to, medyo skeptical ako dito. Kasi kapag ganyan po kasing vlogger po yung binigyan nyo ng sampina sa Congress, matutuwa pa yan. Kasi nabigyan sila ng platform eh. Di ba na-expose pa sila lalo eh. So, well, ewan ko lang kung paano ito gagawa ng paraan ng mga congressman natin. Pero ang point dito mga kababayan, 'di ba? Hindi po nakakahiya 'to sa mga DDS na mga vlogger. Mga walang hiya po 'yan. 'Di ba kung ang iniisip ng mga congressman natin na ipapatawag natin 'tong mga vlogger na 'to para ma-expose yung fake news nila, mga walang hiya po 'yan, hindi po mahihiya yung mga 'yan. Oh. So ito para lang po sa hindi nakakaalam, ito yung ano nila yung resolution nila no, House Resolution nga 'di ba? So House Resolution number 2147. So ang nagsulat nito si Dong Gonzales. 'Di ba si JJ Suarez, mga malulupit pala 'to 'no, si Dalipe, si Libanan, si Ace Barbers, si Paduano nandito, patay kayo diyan. O si Benny Abante, tsaka si Joseph Steven. So ngayon mga kababayan kasi ang sinasabi natin dito, may mga biktima po kasi ng fake news dito. For example, si Suarez. Ang sabi ng mga DDS, si Suarez daw po ay drug lord. 'Di ba? May nakita kong ganyan eh. Tapos si Ace Barbers din daw po, drug lord din daw po. Tapos yan ay ayan ang mga fake news kasi diyan. And then si Paduano pa pala 'no. So ngayon mga kababayan 'no, meron akong nakitang interview dito kay Ace Barbers, then gawan lang natin ng reaction kasi medyo matagal na 'tong interview na 'to 'no, malamang last week pa ata ito. Pero maganda lang gawan ng reaction ito. So ito panoorin natin 'to. Ito galing from ano 'to, Ted Pylon, sige. Well, alam mo Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nitong mga fake news. No? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, kung di ako nagkakamali, refer po yan sa Committee on Public Information na kung saan yung mga dumudulog po ng mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay itong mga so-called narco vloggers at saka pogo vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira dun Okay. So ito patuloy ko lang 'no. So meron tinatawag si Ace Barbers na narco vloggers at saka mga pogo vloggers. So ngayon malalaman na po natin dito kung sino-sino po ito. Ito po yung mga vlogger na sumusuporta sa pogo, especially nung kalakasan po ni Alice Guo. So sino-sino po yung mga 'yan? 'Di ba sila Banat Bay? 'Di ba si Oli, si Dada? Oh, pati itong sila Joey Cruz, yung mga tarantadong 'yan. Mga DDS 'yan mga kababayan. Mga DDS 'yan. Pogo vlogger, sila po yung mga sumusuporta kay Alice Guo no'n. Actually, nakakagulat lang po talaga no, kung gaano katanga itong mga bobong DDS po na 'to. No? Suportahan niyo ba naman si Alice Guo na pekeng Pilipino na tanim ng China na ngayon tantad ng kaso? Oh, at ngayon mga kababayan, alam niyo kung anong nakakatuwa dito at saka nakakatawa? Yung pinaka-worried na mga grupo dito, mga DDS. 'Di ba? Sila yung mga nagwawala ngayon na sino papatawag niyo kami ba? Kami okay, kayo talaga. Kayo talaga. Kasi kayo lang naman yung nakakalat ng fake news. Kasi ito mga kababayan 'no, for example ito. Ito, kasi meron silang yung mga biktima ng fake news dito, pakita ko sa inyo. So ito yung pinagkalat ng mga DDS Sa mga DDS nanggaling ito teka lang, wait, pakita ko sa inyo. Ito.
Ito yung pinagkalat ng mga DDS ng mga tarantado. Yan 'to, from Inquirer ko nakuha 'to, eh. Yan, oh. So ito yung pinagkalat ng mga DDS 'no, fighting drugs since 1995, barbers laugh of drug lord rumors. So pinagkalat po ng mga DDS na si Ace Barbers po ay drug lord, 'di ba? At wala silang pinakitang ebidensya. So fake news nga 'yun. Ito yung example mga kababayan ng fake news. Kasi mga streetwise 'no, tayo, oh, sige tayo. Tayo tinatawag din po natin na drug lord si Digong. Eh, may ebidensya naman tayo. Meron tayong basehan. Ang basehan natin mga kababayan, yung statement po ni Las Cañas tsaka ni Matubato. 'Di ba? And then, tayo, tinatawag din po natin na mamamatay tao si Duterte. Eh, napaka no-brainer naman nun mga kababayan kasi si Duterte po umamin na mamamatay tao siya. 'Di ba? Oh, example pa. Tinatawag natin si Duterte na manyakis. O kasi may mga picture na si Duterte umamin, 'di ba? Na minolestya niya yung kasambahay. Actually may article ata dito 'no. Hanapin ko Ito galing itong ano nabasa ko tong article to. Actually may video to So ito yung article from Time Magazine. So sabi niya dito, basahin lang natin Philippine President Duterte says he sexually assaulted maid. 'Di ba? Oh. In a speech on December 29, Duterte said he had confessed to a priest going into maid's room where she slept and placing his fingers on her genitals. Oh, so, 'di ba? Pag tinawag natin si Duterte manyakis, may ebidensya tayo. Kasi galing din ito mismo sa bunganga ni Digong. Pero pag yung mga Duterte fanatics tsaka mga Duterte vlogger ng mga kababayan, pag nag-akusa yan, walang ebidensya yan. For example, yung pulburon video. Ano nangyari sa pulburon video? Peke. Actually, ang bobobo po talaga ng mga DDS, no? Sinasabi nila, Takero, tulo palaway, di ba? Takero, meron kaming ebidensya na yung presidente, adik. Oh, kasi yung presidente ngiwi. Putang ina, porket nagngingiwi ba, adik na kagad? Di ba? Takero, meron pang ebidensya, yung yung pulburon video. Pulburon video na AI? Oh, so fake news nga po talaga yon. 'Di ba? So, alam nyo, dito natin makikita kung sino talaga yung nagsasabi po ng totoo. Kasi mga kababayan 'no, nung sinabi nga po ni Ace Barbers na sila nga po ay magkakandak ng hearing para po sa mga vlogger na mga fake news, wala man lang nag-worried sa amin. Wala. Hindi. Kasi alam namin na yung sinasabi namin totoo. At kung meron man kaming inaakusahan, meron kaming reference. So, natawa lang po talaga ako 'no, na nag-post si Joey Cruz, nag-post si Banat Bay, na, "Bakit niyo gagawin 'yan? Kinikitil niyo yung pamamahayag namin, karapatan naming pamamahayag." Eh, ang problema nga sa inyo fake news kayo. Ang tanong dito, sino nag-utos sa inyo? Kasi tandaan natin mga kababayan 'no, ito may papakita pa ako sa inyo 'no. So ito po 'no, ito galing itong Philstar. So sabi dito, okey, Duterte camp spent $200,000 for troll army Oxford studies finds. So, ugali po talaga ng mga Duterte mga kababayan na magbayad po ng vlogger. So, buti pa nga itong mga Duterte vlogger may bayad kami wala yung nagbabayad lang sa amin mga kababayan, YouTube. Yung iba, swerte may Facebook. Ako sa YouTube lang. Oh. So, ayun ang point dito mga kababayan. Kaya gumagawa po ng fake news itong mga Duterte fanatics tsaka mga Duterte vlogger kasi nga po bayad. Oh, ako inaamin ko mga kababayan na ako nung eleksyon nabayaran ako ni Sara. Hindi totoo 'yun. 3,000 per ano 'yun, ₱3,000 per content nung eleksyon 'yun. Pero umalis po ako kaagad do'n kasi nahirapan po talaga akong i-promote si Sara. Kasi boba nga 'di ba? So, kahit ako mismo may Diyos ko pag ako tinawag niyo akong fake news, ilalabas ko ebidensya ko. Meron ako ditong screenshot na ako talaga binayaran talaga ako nung eleksyon ng Sara Duterte camp. Kay PBBM wala. Oh, 'yan ang ano ko Oh, i-continue natin 'to 'no, 'tong sinasabi ni Ace Barbers kasi
Napaka-interesting nito eh. Sige, continue natin. o lalo na sa mga politiko, no, hindi guys daw of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagki-criticize sa isang public official, dapat po, ito ay hindi mo absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron hong borderline yung sinasabing malicious intent. Na kung Ito yung sinasabi ko. Okay. Tayo mga kababayan, tayo mga PBBM supporter, di ba? Pag sinabi nating rapist, si Kibuloy yun. Kasi may kaso. Hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa din, sa Amerika. So, it's just safe to say na sabihin si Kibuloy rapist. Pero pag kunwari, for example, sila Benny Abante, sila Ace Barbers, sino pa yung iba? Yung mga congressman na yan, sila JJ Suarez, tatawagin mong rapist, paninira yun. Pag si Kibuloy, pag si Kibuloy tinawag yung rapist, okay lang yun. Pero pag yung mga ibang mga congressman na wala namang kaso ng pangre-rape, libelous talaga yun. Dapat ganun dapat eh. Well, para sa akin, dapat ganun di ba? Kasi, slander yun eh. O for example, sila, ngayon, si Ace Barbers daw po, drug lord. Oh. Anong ebidensya ninyo? Wala. Gawa-gawa nyo lang. Pero pag sinabi natin na si Mans Carpio, si Paulo Duterte, di ba, ay drug lord, may ebidensya tayo dito, meron tayong reference. Di ba? Yung nangyari po sa Quadcom, at saka yung mga kaso pong kinakaharap nila. At yung mga testimony ng mga nung mga witness. So you get the point kung ano yung pagkakaiba ng freedom of expression dun po sa fake news. Dapat po talaga palagi pong merong boundaries yan. Wala, Duterte bobo eh. Especially yung bisdak. Tanga-tanga no? Di ba People Power Monument hindi alam? Bobo ang puta. Meron pang isa, yung PL. Ito ako talaga ayoko talagang idama yung religion sa usapin ng politika eh. Pero nagtataka ako, nakakita ako ng Muslim, 'di ba? Na umaattend ng Christmas party ng KOJC. Saan ka nakakita nun? Muslim. Si KPL. Umattend ng Christmas party. Haram 'yon. Tapos sa KOJC pa. 'Di ba? Ang labo eh. Continue natin, sige. saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, sir, nauna... Actually, medyo mahirap to, no? Kasi paano mo bibigyan ng borderline yung freedom of expression sa fake news? Medyo mahirap na usapin po yan. Ako naniniwala ako doon. Kasi meron po talaga minsan na, ayun na paniniwala niya eh. Peke yung paniniwalaan niya, pero para sa kanya totoo yun. So, paano mo bibigyan ng boundary yon? So, tingnan natin kung gaano kagaling yung mga Tingnan natin kung gaano kagaling itong mga congressman natin kung paano nila lalagay ng boundaries yung fake news sa freedom of expression. Actually, napaka-interesting nito eh. Nawaan ko po where you're coming from kasi ako rin po nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga dito sa Quadcom. Ang daming siguro alam niyo na 'di ba? Ang daming kumalat na fake news 'di ba? Dito sa inyo mismo. Opo. Hindi lang kayo hindi lang kayo marami. So hindi may tatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, Ted, ako, inamin ko naman yan. Nung ako nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako isa biktima rin ako ng fake news. No? Kailangan ko lang sabihin yan nang sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan na wala pa nang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi kong palusot nitong mga vloggers na ito, na narco-vloggers na ito. So ayan ito na yung clue mga vlogger talaga. Yung imbitahan nila, mga vlogger. Sinasabi nga freedom of speech, freedom of expression. Gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng So, ito na yung mga clue na i-invite nila. Vlogger, tapos yung sumusuporta sa Pogo, at saka yung narco-vlogger. So, narco-vlogger, ano yun? Yung sumusuporta sa drug lord.
Ayun ba yun? Actually, meron na kaming usap-usapan sa GC namin kung sino-sino yung mga mga iimbitahan. So, malamang si Tio Moreno kasama, malamang si Banat Bay kasama, 'di ba? Actually, basta malalaman na lang po natin 'yan. Pero may mga usap-usapan kami no kung sino yung mga iimbitahan. So, kami wala kami, hindi kami worried dito, 'di ba? Ako nga gusto kong ako nga, eh, gusto ko nga ma-invite dito, eh. Para makaharap po yung mga gagong mga DDS, eh, na tarantado kayo, mga fake news kayo. Hindi nga, seriously, seriously. Gusto kong mabigyan ng sampina diyan. Sirang puri ka na wala kang basihan, ipakalat mo sa buong social media, di ba? Ito kasi mga narco Oo, ayun ang importante mga kababayan, merong basihan, merong reference bago mag-akusa. vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga to. So kung maninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya tuntua ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Actually, totoo 'to mga kababayan. Kung mapapansin niyo 'no, mas marami pong nanonood sa mga DDS vlogger kumpara po sa aming mga PBBM supporter. So, well, pero kung titingnan niyo naman kung paano mag-content itong mga bobong DDS, tingnan niyo paano mag-content si Bisdak, si PL, si BMR, si Bobos Travelers. Ang bobobo nga, eh. Walang ka-logic-logic mga kababayan. Oh, samantalang kami mga ka-streetwise 'no, 'to, kung kukumpara mo kanila Jared, kay Sangkay, kay JDB, 'di ba, kay JIL, oh, 'di ba? Kami po talagang nagre-research kami, ayaw namin na mabansagan kaming fake news. So, dito natin makikita na yung mga tao po talaga mas gusto po talaga intriga, kaya nga mas malaki po yung views 'pag nagkakalat po kayo ng fake news, kasi totoo po talaga yon, 'di ba? So, yun na, napahaba na yung content natin, 17 minutes na po sa akin dito. So, yun mga ka-streetwise 'no, so kayo po diyan, ano po masabi niyo nga po dito sa gagawin pong imbitasyon ng mga congressman sa mga DDS vlogger? So kayo ba, pabor ba kayo dito or sa tingin nyo ba isa itong pagmamalabis para po sa freedom of expression? Okay? So yan, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Diyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod natin content. So thank you, salamat, and bye-bye!